Sa loob ng 3 araw, huwag kang magparamdam, huwag kang mag-text, huwag kang tumawag, at higit sa lahat, huwag mong i-check ang kanyang social media. Mukha itong simple, pero ito ang isa sa pinakamahirap na disiplina na kailangan mong matutunan. Bakit? Dahil sa loob ng 3 araw na yon, hindi lang ang isip niya ang magbabago, kundi maging ang buong pagkatao mo. Sa videong ito, hindi tayo gagamit ng manipulation tactics. Gagamitin natin ang Stoic psychology para bawiin ang iyong kapangyarihan. Sa pagtatapos ng video na ito, maiintindihan mo kung bakit ang iyong absence ay mas malakas kaysa sa iyong presence na hindi na pinapahalagahan. Aminin natin, masakit ang mabaliwala. Masakit yung ikaw ang laging nag-a-adjust, ikaw ang laging naghahabol, at ikaw ang laging naghihintay ng reply na parang limos. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi lang dahil mahal mo siya. Ito ay dahil sa unti-unti mong pagkawala ng respeto sa sarili mo. Pakiramdam mo, kapag hindi ka nagparamdam, makakalimutan ka niya, takot kang mapalitan, takot kang baka masaya na siya habang ikaw ay nagdurusa. Pero ito ang katotohanan. Habang hinahabol mo ang isang tao na hindi ka pinapahalagahan, tinuturuan mo silang lalo kang baliwalain. Ang iyong desperasyon ay nagiging ingay na gusto nilang iwasan. Kailangan natin itong itigil. Bakit ba tayo nahihirapang tumigil? Sa Stoicism, tinatawag itong false impression. Naniniwala ang isip mo na ang iyong kaligayahan ay nakadepende sa atensyon ng ibang tao. Naka-attach ka hindi sa tao, kundi sa validation na ibinibigay nila. Ang iyong attachment ay parang isang addiction. Tuwing nagre-reply siya, nakakakuha ka ng dopamine hit. Pero kapag malamig siya, nakakaranas ka ng withdrawal. Ang 3 araw na pananahimik ay hindi para parusahan siya. Ito ay para i-detox ang sarili mo mula sa pagiging alipin ng emosyon ng ibang tao. Sabi ni Epictetus, may mga bagay na nasa ilalim ng ating kontrol at may mga bagay na hindi. Ang nararamdaman niya para sa iyo, hindi mo kontrolado. Ang desisyon niyang magbago, hindi mo kontrolado. Ang iyong sariling kilos, pananahimik, at dignidad, ito ang kontrolado mo. Ang 3 araw na no contact ay ang praktikal na aplikasyon ng Stoicism. Binibitawan mo ang kontrol sa kanya at ibinabalik mo ang focus sa sarili mo. Kapag tumigil ka sa paghabol, doon mo lang makikita ang realidad ng malinaw. Day 1, ang bagyo ng emosyon. Ang unang araw ang pinakamahirap, dito papasok ang panic mode. Gusto mong mag-explain, gusto mong mag-sorry kahit wala kang kasalanan. Ito ang gawin mo. Isipin mo ang pinakamasamang mangyayari, na hindi siya mag-text. Tanggapin mo ang takot na iyon. Kapag tinanggap mo na ang worst case scenario, mawawala ang kapangyarihan nito sa iyo. Day 2, ang pagbabalik ng sarili. Sa ikalawang araw, mapapansin mo ang katahimikan. Sa halip na punan ito ng ingay, gamitin ito para sa sarili. Magbasa, mag-exercise o magtrabaho ng walang distraction. Ito ang gawin mo. Mahalin mo ang iyong tadhana, mahalin mo ang katotohanan na mag-isa ka ngayon. Dito mo marirealize na buhay ka pa rin kahit wala ang atensyon niya. Day 3, ang shift ng power dynamics. Sa ikatlong araw, magsisimula na siyang magtaka. Bakit hindi siya nagpaparamdam? May iba na ba siya? Hindi na ba niya ako kailangan? Ang iyong katahimikan ay nagiging salamin para sa kanya. Ito ang gawin mo. Patunayan mo sa sarili mo na ang 72 oras na ito ay hindi pagtitiis kundi paggaling. Hindi mo siya kailangan para maging buo. Babala, huwag mong gawin ito para lang ipanalo ang laro. Ang ego mo ay sasabihin sa iyo, galingan mo ang pag-ignore para gumapang siya pabalik. Kapag ito ang mindset mo, talo ka pa rin. Bakit? Dahil nakadepende pa rin ang action mo sa magiging reaction niya. Ang tunay na stoic ay hindi naglalaro ng mind games. Ang layunin natin dito ay hindi para kontrolin ang isip niya, kundi para disiplinahin ang puso mo. Huwag mong hayaan ang ego mo na gawin itong weapon. Gawin mo itong shield para sa iyong peace of mind. Pagkatapos ng 3 araw, may mangyayaring magic. Hindi garantisadong magbabago siya, pero siguradong magbabago ka. Mararamdaman mo ang emotional sovereignty, ang pakiramdam na hindi ka na madaling itulak kabigin ng isang text message o ng kawalan nito. Natutunan mo na ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay ang ultimate form ng self-respect. Ang taong kayang manahimik ay ang taong hindi kayang manipulahin. Nagawa mo na ang unang hakbang. Lumipas na ang 3 araw, o marahil ay nasa gitna ka pa lang ng proseso. Ngunit dito nagsisimula ang tunay na laban. Ang tanong ay hindi na, kaya ko bang hindi siya kausapin? Kundi, kaya ko bang panatilihin ang aking kapayapaan kahit bumalik siya? O kahit hindi na siya bumalik kailanman? Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang nangyayari sa isip niya habang wala ka, at kung paano mo gagamitin ang Stoicism para maging unshakable o hindi natitinag, anuman ang mangyari sa labas ng iyong kontrol. Ang pinakamalaking hadlang sa iyong pananahimik ay ang takot na, baka makalimutan niya ako. Iniisip mo na kung hindi ka magpaparamdam, baka mapalitan ka agad o baka tuluyan na siyang mawala. Ito ay isang primal fear, ang takot na ma-reject o ma-abandon.
Ngunit tingnan natin ang realidad. Ang paghahabol mo ba ay nakapag-produce ng respeto? Ang pag-double text mo ba ay nakapagbigay ng pagmamahal? Hindi. Ang ginagawa ng desperasyon ay binubura ang iyong value at ginagawa kang predictable. Kapag ang isang bagay ay masyadong madaling makuha, nawawalan ito ng halaga. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay ang withdrawal symptom ng iyong ego na naghahanap ng validation. Sabi ni Marcus Aurelius, "Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth." Ang iyong attachment ay nakabase sa ideya na pag-aari mo ang atensyon ng taong iyon. Sa Stoicism, itinuturo sa atin na wala tayong pag-aari kundi ang ating mga opinyon, hangarin, at desisyon. Kapag ikaw ay attached, ibinibigay mo ang remote control ng iyong emosyon sa kanya. Kung mag-text siya, masaya ka. Kung hindi, nasasaktan ka. Gagamitin natin ang Stoic technique na view from above. Isipin mo na tinitingnan mo ang sitwasyon mo mula sa langit. Nakikita mo ang iyong sarili, ang taong iyon, at ang maliit na alitan o katahimikan sa pagitan ninyo. Sa malawak na perspektiba ng mundo, gaano ba kahalaga ang 3 araw na ito? Dito rin pumasok ang konsepto ng simpateya, ang koneksyon ng lahat ng bagay. Maiintindihan mo na ang kilos niya ay refleksyon ng kanyang sariling gulo, takot, at limitasyon. Hindi ito laging tungkol sa iyo. Kapag naintindihan mo ito, hindi ka na magagalit. Sa halip na puot, ang mararamdaman mo ay indifference, isang banal na kawalan ng pakialam na nagpapalaya sa iyo. Paano kung mag-text siya? Kung sa loob ng 3 araw o higit pa ay nagparamdam siya, huwag kang tumalon sa tuwa. Huwag mag-reply sa loob ng 1 segundo. Pause before reacting. Tanungin ang sarili, ang reply ko ba ay magmumula sa pangangailangan o sa katotohanan? Maging maikli, maging magalang, pero huwag ibigay ang lahat ng iyong enerhiya agad. Paano kung hindi siya magparamdam? Ito ang tunay na test ng isang stoic. Kung lumipas ang panahon at nanatili siyang tahimik, ang iyong pananahimik ay dapat maging permanente na para sa iyong sariling kapayapaan. Hindi mo kailangan ng closure mula sa kanya. Ang iyong desisyon na lumayo ng may dignidad ay ang closure na kailangan mo. Gamitin ang oras na dati mong ginugugol sa pag-iisip sa kanya para sa iyong self-education. Mag-aral, matuto ng bagong skill, magpalakas ng katawan, gawin mong productive ang iyong kalungkutan. Mag-ingat kapag naramdaman mong nananalo ka na dahil siya naman ang naghahabol ngayon. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging superior sa iba. Kung gagamitin mo ang silence para mangganti o para iparamdam sa kanya na talo siya, nakakulong ka pa rin sa kanyang orbit. Ang tunay na tagumpay ay kapag wala ka ng pakialam kung sino ang nanalo. Ang tunay na tagumpay ay kapag ang iyong kaligayahan ay hindi na nakabase sa kung sino ang huling nag-text. Huwag mong hayaan ang iyong ego na gawin kang mapagmataas, manatiling mapagkumbaba pero may matibay na hangganan. Ano ang resulta ng lahat ng ito? Makakamit mo ang tinatawag na ataraxia, ang estado ng pagiging malaya sa mental distress. Pagkatapos ng prosesong ito, magiging mas matalas ang iyong intuition. Malalaman mo na kung sino ang taong karapat-dapat sa iyong presensya at sino ang mas mabuting iwanan sa iyong nakaraan. Ikaw ay magiging isang tao na may mataas na value sa buhay, hindi dahil sa material na bagay, kundi dahil sa iyong emosyonal na kapanatagan. Ang taong hindi kayang takutin ng pag-iisa ay ang taong hindi kailanman magiging desperado. Ang 3 araw ay simula lamang. Ang tunay na paglalakbay ay ang pagpili sa iyong sarili araw-araw. Kung natutunan mo ang aral na ito, hindi mo na kailangang manlimos ng atensyon dahil ang iyong sariling presensya ay sapat na. Kung natapos mo ang video na ito, i-comment mo ang salitang strength para malaman ko na handa ka ng bawiin ang iyong control. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang Stoic insights na gagabay sa iyong buhay. Tandaan mo, hindi mo kontrolado ang puso ng iba, pero hawak mo ang iyong sariling kapayapaan. Salamat sa pakikinig at naway maging matatag ang iyong kalooban.